sa anyong verbal man o sa anyong di verbal, ang kanyang kakayahan sa larangan ng pagpapahayag ay lagi nang nasasangkot. Sa kausayan niya sa pagpapahayag, nakasalalay ang linaw ng mensaheng nais niyang iparating sa kanyang kapwa. Upang ang tao ay angkin ng isang mabisa at maayos na pakikipagkomunikasyon, nararapat na paunlarin niya ang kanyang mga kasanayang pangwika, pakikinig, pagsasalita, pagbasa, panonood at pagsulat. Ang mga kasanayang pangwika na ito ang magiging tuntungang kaalaman ng tao upang mabisa niyang maipahayag ang mensaheng nais ipaabot. Sa isang pag-aaral na isinagawa, natuklasan na ang tao sa kanyang pag-iaktibo at isip ay patuloy na nagbibigay at tumatanggap ng mensahe. Sa makatwid, patuloy siya sa pakikipagkomunikasyon. Ang 45% ng oras sa loob ng maghapon ay nagagamit sa pakikinig, 30% sa pagsasalita, 60% sa pagbabasa, at 9% naman sa pagsusulat. Sa nabanggit na datos, nagpapatunay lamang ito na malaking bahagi ng oras ng tao ang nagugugol sa pakikinig at nagdudumilat din ang katotohanan na higit na marami ang impormasyong nakukuha ng tao sa kasanayang ito. Ang impormasyong ito ang magiging instrumento sa pagtatamo ng tao na makinis, maayos at epektibong pagpapahayag. Pero ano nga ba talaga ang pakikinig? Ang pakikinig ay isang aktibong proseso ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pagdinig at pag-iisip. Aktibo ang prosesong ito sapagkat nagbibigay daan ito sa tao na pag-isipan, tandaan at analisahin ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga salitang kanyang narinig. Sa libro ni Paquito Badayos na Pagsulit-sulit Wika, binanggit na batay kay Fanya Gang, ang pakikinig ay ang kakayahang matukoy at maunawaan kung ano ang sinasabi ng ating kausap. Nakapaloob sa kasanayang ito ang pag-unawa sa diin at bigkas, balarila at talasalitaan, at pagpapakulhugan na nais iparating ng tagapagsalita. Ang mahusay na tagapakinig ay may kakayahang magawa ang apat na ito, ang sabay-sabay. Naitala ang mga kasanayang micro sa pakikinig na tinawag na enabling skills tulad na sumusunod. Paghinuha kung ano ang magiging paksa ng usapan, paghula sa kahulugan ng hindi kilalang salita o parilala, paggamit ng sariling kaalaman sa paksa para sa dagliang pag-unawa, pagtukoy sa mga mahalagang kaisipan at pagbabaliwala sa mga di mahalagang impormasyon, pagpapanatili ng mga mahalagang impormasyon sa pamamagitan ng pagtatala o paglalagom, pagkilala sa mga discourse maker tulad ng kung gayon, ngayon, sa wakas at iba pa, pagkilala sa mga cohesive devices, gaya ng mga pangatnig, panghalip at iba pa, pag-unawa sa iba't ibang hulwarang intonasyon at paggamit ng diin na maaaring maging hudyat ng mensahe sa kalagayan sosyal, at pag-unawa sa mga pahiwatig na impormasyon tulad ng intensyon o kasaloobin tagapagsalita.